Tinawag nila kaming basura. Dumi na pilit winawalis sa ilalim ng magagarang nilang alpombra. 10 taon akong nagtago sa dilim, nagdildil ng asin, at niyakap ang anak kong may sakit habang sila ay nagpapakasasa sa liwanag. Pero hindi nila alam, ang basura na tinapakan nila ang tanging susi para maisalba ang kanilang bilyon-bilyong halaga ng karangalan. Ngayon, lumuluhod na sila sa harap ko, pero huli na. Dahil ang babaeng kaya nilang apihin noon ay patay na. Ang kaharap nila ngayon ay isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Handa na ba kayong malaman kung paano naging ginto ang putikan? Let's be honest, pagod na ako sa kakatulong sa kanila. These squatters choose to be poor. Binibigyan mo na ng trabaho, nananakawin pa ang gamit mo. They are like parasites. Sinisip-sip nila ang yaman ng bansa natin. Ang tinig na yon ay nanggaling sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng isang karinderya. Malinaw at matalim. Humihiwa sa ingay ng mga nag-iinuman sa kanto. Sa labas ng karinderya, napatigil ang kamay ni Maribel sa pagkakalkal ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Kilala niya ang boses na yon. Kahit pumikit siya, kahit takpan niya ang kanyang mga tainga, kilalang-kilala niya ang tono ng pananalitang puno ng panghahamak. Sa screen, nakangiti si Vanessa. Suot ang isang puting bestida na tila hindi kailanman dinadapuan ng alikabok habang kinakapanayam tungkol sa kanyang bagong charity project. Napatingin si Maribel sa sarili niyang mga kamay. Nangingitim ang mga kuko, puno ng gulis at amoy isda. Ito ang mga kamay na naglaban ng libo-libong damit, naghugas ng pinggan, at namulot ng kalakal para lang may maiuwi. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, halos lumuhod siya sa may-ari ng karinderya para lang payagan siyang kunin ang mga tirang buto-buto ng manok para isahog sa lugaw. Parasite? Siya pa ba ang lintagayong ibinigay niya ang lahat ng lakas niya nang hindi humihingi ng limos? Isang pait ang gumuhit sa lalamunan ni Maribel. Mas mapait pa sa apdong pilit niyang nilulunok araw-araw. Hinigpitan niya ang hawak sa supot ng pagpag. Hindi para sa kanya ito. Para ito kay Kaloy. Ang pag-alala sa anak ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanya. Dali-dali siyang naglakad pa uwi. Tinatahak ang masikip at maputik na eskinita ng Barangay Pag-asa. Ang Pag-asa ay isang pangalang tila panunudyo lamang ng tadhana sa lugar na yon, kung saan ang mga bahay ay gawa sa tagpi-tagping yero at plywood, at ang hangin ay laging may halong amoy ng maalat na dagat at nabubulok na basura. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng kanilang barong-barong, sinalubong na siya ng tunog na plaka kinatatakutan niya, ang huni ng hiningang nahihirapan. Sa sulok ng silid, na tinatanglawan lang ng isang aandap-andap na bumbilya, nakaupo si Kaloy. Ang binatilyo ay nakakuba. Ang mga balikat ay humihilab sa bawat pilit na paghigop ng hangin. Namumutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang manipis na katawan. Bumagsak ang supot mula sa kamay ni Maribel. Sa isang iglap, nasa tabi na siya ng anak. Hinahagod ang likod nito. Ramdam niya ang bawat tadyang ng bata sa ilalim ng luma nitong t-shirt. Ang boses ni Kaloy ay parang hangin na lumalabas sa butas na gulong. Nataranta si Maribel. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang palda. Nagbabaka sakaling may milagrong barya na natira para ibili ng inhaler. Wala. Simot. Kahit ang mga barya para sa pamasahe ay nag-astos na niya. Ang tanging laman ng bulsa niya ay ang reseta ng doktor na 3 buwan na niyang itinatago. Naninilaw na at gusot-gusot. Mabilis na kumilos si Maribel. Kumuha siya ng isang palanggana ng mainit na tubig na kanina pa nakasalang sa kalan. Wala silang nebulizer, wala silang gamot. Ang tanging sandata nila ay ang usok ng mainit na tubig at asin. Ang lunas ng mga mahihirap na walang karapatang magkasakit. Inilagay niya ang mukha ni Kaloy sa tapat ng usok at tinakbuhan ito ng kumot. Niyakap niya ang anak mula sa likuran
Idinikit ang kanyang pisngi sa pawisang noo nito. Hinga anak, hinga ng malalim, bulong ni Maribel habang pinipigilan ang sariling luha. Andito si mama, hindi kita pababayaan. Hinga. Sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam ni Maribel ay hinihiwa ang puso niya. Ganito na lang ba palagi? Habang si Vanessa ay nagpapakain ng steak sa mga aso niya sa mansyon, ang anak ni Maribel ay nag-aagaw buhay dahil lang sa kawalan ng gamot na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Ang kawalan ng katarungan ay parang apoy na tumutupok sa kanyang dibdib pero wala siyang magawa kundi ang magdasal at yakapin ang anak. Unti-unti, kumalma ang paghinga ni Kaloy. Ang huni ay humina at ang kanyang katawan ay naging payapa sa bisig ng ina. Tinanggal ni Maribel ang kumot. Pawisan sila pareho. Napansin ni Maribel ang isang bagay sa tabi ng higaan ni Kaloy. Ito ay isang lumang electric fan na napulot nila sa tambakan noong nakaraang linggo. Sira na ito, sunog ang motor at basag ang elisi. Pero ngayon, umaandar ito ng tahimik. Nakakabit sa harap nito ang isang kakaibang filter na gawa sa pinagtagpi-tagping tela at uling. Inayos mo? Tanong ni Maribel. Hinahaplos ang buhok ng anak. Tumango ng mahina si Kaloy. May halong pagmamalaki sa matamlay niyang mga mata. Para hindi masyadong maalikabok ma, nilagyan ko ng filter. Galing dun sa sirang aircon sa junk shop. Napaawang ang labi ni Maribel. 15 taong gulang pa lang si Kaloy. Hindi nakatapos ng elementarya dahil sa sakit at kahirapan. Pero ang utak nito ay parang espongha na humihigop ng lahat ng kaalaman mula sa mga basurang elektroniko. Nakikita niya sa mga mata ng anak ang isang katalinuhan na hindi nababagay sa lugar na ito. Isang katalinuhan na minana nito sa ama. Ang amang hindi nito kailanman nakilala at ang amang nagtapon sa kanila na parang basura. Kinuha ni Maribel ang nilutong lugaw na hinaluan ng pagpag. 2 mangkok ang inihanda niya, pero nang makita niyang tinititigan ni Kaloy ang pagkain ng may gutom, ibinalik niya ang laman ng kanyang mangkok sa mangkok ng anak. Kain na, nak, ani Maribel. Inilalapit ang kutsara sa bibig ni Kaloy. Paano ka maging tanong ng bata? Ang boses ay paos pa rin. Ngumiti si Maribel, isang nangiting sanay na sa pagsisinungaling para sa pagmamahal. Busog pa ako. Alam mo naman sa karinderya, libre ang pakain sa mga naghuhugas. Ang dami kong nakain na adobo kanina. Kinuha ni Kaloy ang kutsara, pero bago sumubo, hinati niya ang kakarampot na nilagang itlog sa ibabaw ng lugaw. Iniabot niya ang kalahati sa ina. Sabay tayo, ma. Pilit ni Kaloy. Hindi masarap kapag mag-isa. Tinanggap ni Maribel ang kalahating itlog at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkalam ng sarili niyang sikmura. Ang tunog ay malakas sa katahimikan ng gabi. Nagbubunyag ng kanyang kasinungalingan. Nagkatinginan sila ng anak. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kaloy. Isang ngiti na nagsasabing, "Alam ko, Mama. Alam ko ang lahat ng sakripisyo mo." Subalit ang munting sandali ng kapayapaan ay binasag ng malalakas na kalampag sa kanilang pintuan. Ang yero ay halos matuklap sa lakas ng pagkatok. "Maribel, lumabas ka dyan!" Sigaw ng isang babae sa labas. Si Aling Tasing, ang may-ari ng paupahan. Napayakap si Kaloy sa ina. Tumayo si Maribel, pinatag ang kanyang damit at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Aling Tasing na may hawak na listahan. 2 buwan na, Maribel. Puro ka pangako. Akala mo ba'y charity ito? Kung wala kang pambayad bukas ng umaga, magbalot-balot na kayo. Maraming naghihintay sa pwestong ito. Aling Tasing, parang awa nyo na. Pagsusumamo ni Maribel, pilit na pinabababa ang boses para hindi marinig ng mga kapitbahay. May sakit si Kaloy. Hindi kami pwedeng palayasin sa ganitong panahon. Babayaran ko po kayo. Naghahanap ako ng labada.
Sawang-sawa na ako sa mga drama mo. Putol ng matanda. Bukas, kapag wala, sa kangkungan kayo pupulutin. Padabog na umalis si Aling Tasing. Iniwan si Maribel na nakatayo sa hamba ng pinto habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikisabay sa bigat ng kanyang dibdib. Bumalik siya sa loob. Nakita niyang nakatayo si Kaloy sa may bintana, nakatingin sa malayo. Sinundan ni Maribel ang tingin ng anak. Sa kabila ng mataas na pader na naghihiwalay sa kanilang barong-barong at sa mundo ng mga mayayaman, natatanaw nila ang naglalakihang ilaw ng Philippine Space Agency. Ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin na bumaba sa lupa, puno ng pag-asa at kinabukasan. Doon, sa lugar na yon, may isang rocket na nakatakdang ilunsad bukas. Isang proyekto na pinamumunuan ng lalaking sumira sa buhay nila. Ma, bulong ni Kaloy, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga ilaw. May halong lungkot at kakaibang determinasyon. Balang araw, hindi na tayo titingin lang sa pader na yan. Balang araw, gigibain ko yan. Niyakap ni Maribel ang anak mula sa likuran habang ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan na nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang ulan at hangin ang dala, kundi isang bagyong yayanig sa kanilang tahimik at api-apihang mundo. Ang umaga ay hindi laging simbolo ng bagong pag-asa para sa mga tulad ni Maribel. Madalas, ito ay paalala lamang ng panibagong pakikipagbuno. Maaga pa lang ay nakapila na siya sa gate ng isang manpower agency. Suot ang kanyang pinakamatinong blusa na kahit luma na ay plansado ng maayos. Umaasa siyang matanggap bilang dishwasher sa isang malaking catering service. Kailangan niya ng pera. Ngayon din, ang banta ni Aling Tasing kagabi ay parang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Ngunit nang tawagin ang kanyang pangalan, ni hindi siya pinaupo ng taga-interview. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagkadismaya. Ilang taon ka na, Maribel? Tanong ng babae habang nangumunguya ng gum. 40 po, ma'am. Sagot ni Maribel. Pilit na pinatitigas ang nanginginig na tuhod. Pero malakas pa po ako. Sanay po ako sa mabibigat na trabaho. Kahit ilang oras po akong nakatayo, kakayanin ko. Bumuntong hininga ang babae at ibinalik sa kanya ang biodata. Sorry, Mrs. Ang hinahanap namin ay yung bata-bata pa. Yung fresh at presentable tingnan. Sa itsura mo kasi, baka ikaw pa ang magkasakit sa kusina namin. Next! Para siyang sinampal. Hindi ng kamay, kundi ng katotohanan. Kinuha niya ang papel, ang kanyang dignidad na nilamukos sa harap ng maraming tao at tahimik na lumabas. Ang init ng sikat ng araw ay tila tumatagos sa kanyang balat, pero mas masakit ang lamig na nararamdaman niya sa loob. Paano na sila ni Kaloy? Saan sila pupulutin bukas? Samantala, sa kabilang panig ng mataas na pader, may sariling laban si Kaloy. Habang naghahanap ng trabaho ang kanyang ina, tumakas si Kaloy papunta sa likurang bahagi ng Space Agency. Ito ang sikreto niyang mundo. Ang pader na semento ay may isang maliit na butas na natatakpan ng makakapal na talahib. Isang lagusan na siya lang ang nakakaalam. Alam niyang bawal, alam niyang delikado. Pero sa tuwing naiisip niya ang inang nagigising ng madaling araw para maglabada, nawawala ang takot niya. Kailangan niyang makatulong, kahit sa pamamagitan man lang ng pagpupulot ng mga basura ng mga mayayaman. Ang basurahan ng Space Agency ay paraiso para kay Kaloy. Dito tinatambak ang mga sirang computer parts, mga wire na sunog, at mga bakal na hindi na kailangan. Para sa iba, kalat ito. Para kay Kaloy, ginto ito. Habang nagkalkal siya sa ilalim ng init ng araw, napadako ang tingin niya sa VIP parking area sa di kalayuan. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, si Rafael. Kasunod nito ay isang babaeng mukhang iritado, si Vanessa. Nagtago si Kaloy
Sa likod ng isang malaking drum ng langis, pinagmamasdan sila. Mula sa kanyang kinalalagyan, dinig niya ang kanilang pagtatalo kahit mahina. Another failure, Rafael. Pang-5 beses na ito nabigo tayo. Millions, Rafael. Milyon-milyon ang itinatapon natin sa wala. Ang boses ni Vanessa ay matinis. Halos basagin nito ang salamin ng katahimikan sa paligid. Napayuko si Rafael, tila isang batang pinagagalitan ng kanyang ina. Hinilot niya ang kanyang sentido. Baka sa kanyang muka, ang matinding pagod at frustration. Ginagawa ko naman ang lahat, Vanessa. Mahinang sagot ni Rafael, ngunit ang tono niya ay walang kapangyarihan. Sabi ng doktor, mababa lang ang viability ng embryos. Hindi natin kontrolado ang... Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga doktor mo. Singal ni Vanessa. Padabog niyang isinara ang pinto ng kotse. Kailangan ko ng anak, Rafael. Kailangan ng pamilya ko ng tagapagmana. Kung hindi mo kayang ibigay yon, baka naman ikaw ang may problema. Baka tuyo na yang similya mo. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng drum, naramdaman ni Kaloy ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng medikal na terminong binabanggit nila, pero naiintindihan niya ang tono ng kawalan. Ang lalaking nakatayo doon, na balot ng mamahaling damit at amoy mayaman, ay mukhang mas malungkot pa kaysa sa kanila ni Nanay Maribel na walang makain. Isang mapait na ironya ang naglaro sa isipan ni Kaloy. Heto ang isang lalaking handang magbayad ng milyon, magkaroon lang ng anak, habang siya, na buhay at humihinga, ay parang multong nagtatago sa anino. Walang ama na tumatawag sa kanya. Nang tumalikod si Vanessa at nagmarcha papasok sa building, naiwan si Rafael na nakatayo sa initan. Saglit itong lumingon sa direksyon ni Kaloy. Bumilis ang tibok ng puso ni Kaloy. Nakita ba niya ako? Ngunit ang tingin ni Rafael ay lagpas sa kanya, nakatuon sa kawalan. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito, inayos ang kanyang kurbata at sumunod sa asawa. Sa pag-alis ni Rafael, may nahulog mula sa bulsa nito. Isang nilamukos na papel. Naghintay si Kaloy ng ilang minuto bago lumabas sa kanyang pinagtataguan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto kung saan nakatayo kanina si Rafael. Pinulot niya ang papel. Isa itong resibo mula sa isang fertility clinic. At sa likod nito ay may nakasulat na date at oras ng rocket launch. Kasama ang isang note. Last chance. Ibinalik ni Kaloy ang tingin sa lupa. Sa tabi ng gulong ng sasakyan kanina, may isa pang bagay na nakaw-atensyon niya. Isang maliit na robot na laruan. Yung high-tech na gumagalaw at umiilaw. Mukhang tinapon na ito dahil puto lang isang braso at basag ang lens ng mata. Siguro ay pag-aari ng anak ng isa sa mga empleyado dito. Pinulot ito ni Kaloy. Ang kanyang maruruming daliri ay dahan-dahang humaplos sa makinis na plastik ng laruan. Sa isip niya, nakikita na niya agad ang sira sa loob. Loose wire lang sa motherboard. Madaling ayusin. Napangiti siya ng mapait. Para sa mga taong ito, kapag may konting sira, basura na. Tapon agad. Parang tao. Parang sila ng nanay niya. Akmang ibubulsa na niya ang robot at ang papel nang biglang may mabigat na kamay na dumapos sa kanyang balikat. Ang higpit nito ay parang bakal. Huli ka. Sabi na nga ba? May daga dito. Napaikot si Kaloy at bumungad sa kanya ang galit na mukha ng Chief of Security. Ang badge sa dibdib nito ay kumikislap sa araw. Sir, napulot ko lang po. Paliwanag ni Kaloy. Nanginginig ang boses. Napulot? O ninakaw? Binalibag siya ng gwardiya pasandal sa pader. Ilang beses ko nang sinabi na bawal ang mga hampas lupa dito. Ang dudumi nyo. Dinadala nyo lang ang malas sa facility na ito. Sinubukang pumiglas ni Kaloy. Wala po akong ginagawang masama. Aalis na po ako. Talagang aalis ka. Pero may baon ka galing sa akin. Anggil ng gwardiya. Bumunot ito ng baton. Nakita ni Kaloy ang pagtaas ng kamay ng mamang gwardiya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang nanay niya, pero naunahan siya ng takot.
isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaluhod si Kaloy sa semento, namimilipit. Ang sakit ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Sumasabay sa huni ng kanyang baga na muling nagsisimulang manikip. Ang ingay ng sirena sa loob ng pasilidad ay biglang umalingaw-ngaw, hudyat na may emergency. Pero para kay Kaloy, ang tunog na yon ay tila hudyat ng katapusan ng kanyang maliit na mundo. Dumilim ang kanyang paningin habang kaladkad siya ng gwardya palabas ng gate, patungo sa kung saan naghihintay ang mas malupit na tadhana. Sa loob ng Mission Control Center, ang hangin ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang tensyon ay sapat na upang magpawis ng malapot ang bawat inhinyero sa silid. Ang malalaking screen sa harap ay napuno ng kulay pula. Ang mga babala ng system error at signal conflict ay kumikislap ng walang humpay, sinasabayan ng isang mababang ugong na nagpapahiwatig ng kritikal na aberya. Ano na naman ito? Sigaw ni Rafael. Halos mapatid ang ugat sa kanyang leeg. Hinampas niya ang mesa, dahilan upang mapatalon ang mga nakapaligid sa kanya. 2 oras na lang bago ang launch window. Bakit nagkakaganito ang sistema? Sa likod niya, nakahalukip-kip si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatusok sa likod ng asawa. Ayusin mo yan, Rafael. Malamig na utos ni Vanessa. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Puro lamang pagbabanta. Ang pamilya ko ang nagpondo nito. Kapag pumalya ang racket na yan, hindi lang trabaho mo ang mawawala. Pati ang apelyidong dinadala mo, babawiin ko. Nanginig ang panga ni Rafael. Alam niyang totoo ang banta. Siya ay isang De La Cruz lamang sa pangalan. Pero sa loob ng bahay, siya ay isang asong sunod-sunuran sa mga guzon. Samantala, sa labas ng gate, isang ibang klase ng desperasyon ang nagaganap. Hingal na hingal si Maribel. Ang kanyang tsinelas ay halos mapigtas sa kakatakbo mula sa barangay nang mabalitaan niya sa isang kapitbahay na dinampot daw ng gwardya ang kanyang anak. Kaloy, sigaw niya nang makita ang anak na kinakaladkad ng hepe ng seguridad palabas ng gate. Durog ang puso ni Maribel. Ang puting t-shirt ni Kaloy ay may bahid ng dugo at alikabok. May sugat ito sa noo at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Tila anumang oras ay babagsak na. Bitawan niyo ang anak ko! Sumugod si Maribel at pilit na inagaw si Kaloy mula sa mahigpit na pagkakahawak ng gwardya. Dahil sa lakas ng tulak ng mama, pareho silang bumagsak ni Kaloy sa sementadong kalsada. Niyakap agad ni Maribel ang anak, ginawang panangga ang sariling katawan. Anong klaseng gulo ito? Isang baritonong boses ang nagpatigil sa lahat. Bumukas ang glass door ng main building. Lumabas si Rafael, kasunod si Vanessa, na mukhang iritadong-iritado sa ingay na nakakadagdag sa stress nila sa loob. Dahan-dahang angat ng tingin si Maribel. Sa ilalim ng tirik na araw, nagtama ang kanilang mga mata. Si Rafael, ang lalaking minahal niya ng buong puso, 15 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking nangako sa kanya ng kasal sa ilalim ng punong mangga. Pero iniwan siya noong gabing pinalaya siya ni Vanessa. Wala itong ipinagbago. Gwapo pa rin, makinis. Pero ang mga mata ay puno pa rin ng takot at pag-aalinlangan. Napaatras si Rafael, tila nakakita ng multo. Maribel? Bulong niya, halos hindi marinig ng hangin. Ngunit bago pa man siya makakilos, humakbang na paharap si Vanessa. Tiningnan niya si Maribel na parang isang ipis na dumapos sa kanyang mamahaling sapatos. Well, ngisi ni Vanessa, puno ng laso ng tono. Ang magnanakaw na katulong, nagbalik bilang pulubi at may bitbit pang maliit na kriminal. Hindi kriminal ang anak ko. Pagtatanggol ni Maribel, tumayo siya kahit nanginginig ang mga tuhod para harapin ang babaeng sumira sa buhay niya. Napagbintangan lang siya. Wala siyang ginagawang masama. Wala? Tumawa ng mapakla ang gwardya. Nahuli ko siya sa restricted area, Ma'am Vanessa. Nagnanakaw ng gamit.
Inilabas ng gwardya ang sirang robot na laruan at ang nilamukos na papel na napulot ni Kaloy. Basura, ani Vanessa. Sinipa niya ang paanan ni Maribel dahilan para mapaluhod ulit ito. Mana-mana lang yan. Ang ina, magnanakaw. Ang anak, magnanakaw. Dapat sa inyo, sa kulungan binubulok. Akmang dadakmain ng gwardya si Kaloy para posasan nang biglang bumukas muli ang pinto ng building. Isang engineer ang tumatakbo, putlang-putla at pawisan. Direktor! Direktor Rafael! Sigaw nito, hindi alintana ang drama sa gate. Masama po. Yung backup module, hindi gumagana. Sinubukan na namin ang lahat ng spare parts, pero laging nagko-conflict ang signal. Hindi lilipad ang rocket. Kailangan na nating i-abort ang mission. Katahimikan. Parang bombang sumabog ang balita. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo. Tapos na. Tapos na ang karera niya. Tapos na ang pangarap niya. Mga inutil. Sigaw ni Vanessa. Namumula sa galit. Binabayaran kayo ng mahal para sabihin lang sa akin na hindi pwede. Ayusin niyo. Hindi po kaya, ma'am. Sira ang design ng system. Katwiran ng engineer. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahina at paos na tinig ang bumasag sa ingay. Hindi sira ang design. Lahat ay napalingon. Si Kaloy, na kanina ay halos walang malay sa bisig ng ina, ay pilit na itinaas ang kanyang ulo. Ang dugo sa kanyang noo ay tumutulo sa kanyang mata, pero ang tingin niya ay matalas at diretso kay Rafael. Ano? Asik ni Vanessa. Patahimikin niyo nga yung batang kalye na yan. Hindi sira. Ulit ni Kaloy, mas malakas ng kaunti. Kumalas siya sa yakap ni Maribel at pilit na tumayo. Kahit gewang-gewang. Itinuro niya ang papel na hawak ng gwardya, ang papel na may sketch ng circuit na ginawa niya habang nagtatago. Magkabanggaan ang signal ng main at backup. Parang 2 taong gustong pumasok sa iisang pinto ng sabay. Naguunahan, kaya naglalak ang pinto. Natigilan ng engineer. Kumunot ang noo nito. Pinoproseso ang sinabi ng bata. Wait, signal collision? Delay. Dagdag ni Kaloy. Humahaplos sa kanyang dibdib na naninikip. Kailangan ng delay. Kahit 0.03 seconds lang para mauna ang isa bago sumunod ang isa. Nagkatinginan si Rafael at ang engineer. Ang sinabi ng bata ay may katuturan. Sobrang simple, pero hindi nila naisip dahil masyado silang nakafocus sa hardware failure. Sino ka ba? Tanong mo ni Rafael. Humahakbang palapit kay Kaloy. May kung anong kaba sa dibdib niya habang tinititigan ang mukha ng bata. Ang mga matang yon, kilalang kilala niya. Humarang si Maribel sa pagitan nila. Huwag mong lalapitan ang anak ko. Director! Singit ng engineer na tila nakakita ng liwanag. May punto ang bata. Kung i-a-adjust natin ang timing sequence sa code, baka gumana. Pero wala na tayong oras para i-reprogram ang buong system. Kaya ko, bulong ni Kaloy. Tumingin siya sa malaking building, sa mga naglalakihang computer na noon pa niya pinapangarap na mahawakan. Alam ko ang gagawin. Nakita ko na yan sa mga tinapon niyong manual. Kaloy, hindi. Pigil ni Maribel. Hinawakan ng kamay ng anak. Aalis na tayo. Hayaan mo na sila. Ma, hinawakan ni Kaloy ang magaspang na kamay ng ina. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon natin. Tiwala ka lang. Tumingin si Kaloy kay Rafael at Vanessa. Aayusin ko. Pero sa isang kondisyon. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Vanessa. Ikaw pa ang may ganang... Shut up, Vanessa! Biglang sigaw ni Rafael. Nagulat ang lahat. Ito ang unang beses na sinigawan niya ang asawa. Humarap si Rafael kay Kaloy. Desperado. Anong kondisyon? Pera? Pagkain? Umiling si Kaloy. Tumingin siya sa gwardyang sumuntok sa kanya. Tapos kay Vanessa na tumapak sa nanay niya. Gusto kong
Humingi kayo ng tawad sa nanay ko. Namutla si Vanessa. Ang isang gozon, hihingi ng tawad sa isang basura. Tumingin si Rafael sa relos niya. 40 minutes na lang bago magsara ang launch window. Ang bilyon-bilyong piso, ang reputasyon, ang lahat-lahat ay nakasalalay sa desisyon ng isang batang duguan at ng inang nakaluhod sa alikabok. Gawin mo, Vanessa, madiing utos ni Rafael. Rafael, gawin mo o pare-pareho tayong babagsak ngayon din. Nanginig ang buong katawan ni Vanessa sa galit at hiya. Tumingin siya sa mga engineer, sa mga gwardya, na lahat ay nakatingin sa kanya. Wala siyang choice. Humarap siya kay Maribel. Ang mga salita ay parang bubog na lumalabas sa lalamunan niya. Sorry. Hindi sapat. Pero para kay Maribel, na nakita ang pagyuko ng ulo ng babaeng umapi sa kanya, isa itong munting tagumpay. Ngumiti si Kaloy ng mahina. Tara na, wala na tayong oras. Bumukas ang makakapal na metal na pinto ng Mission Control Center at sinalubong sina Maribel at Kaloy ng isang bugso ng hangin na kasing lamig ng morgue. Ang lamig na nanggagaling sa malalakas na aircon ay tumagos sa manipis at basang damit ni Maribel. Dahilan upang mangatog siya. Hindi lang sa ginaw, kundi sa takot. Ang silid ay parang loob ng isang dambuhalang spaceship. Puno ito ng mga ilaw, naglalakihang monitor na kasing laki ng pader, at mga taong nakasuot ng malilinis at plansadong uniforme. Ang sahig ay kasing kinis ng salamin. Sa bawat hakbang ng kanilang maruruming tsinelas, nag-iiwan sila ng bakas ng putik at dugo. Sa makintab na tiles, tumahimik ang lahat. Ang mga engineer, scientist at opisyal na kanina ay nagkakagulo. Ngayon ay nakatingin sa kanila ng may halong pandidiri at pagtataka. Ano ito, Direktor? Tanong ng isang senior engineer. Nakataas ang kilay habang tinitingnan ng duguan at gusgusing bata. Bakit may ipinasok kayong pulubi sa clean room? Siya ang mag-aayos, maikling sagot ni Rafael, bagamat halata sa boses nito ang pag-aalinlangan. Isang sabay-sabay na bulungan ng pagtutol ang umugong sa kwarto. This is ridiculous! Bulalas ng isa. Direktor, ang security protocols natin. Baka virus ang ilagay niyan sa sistema. Manahimik kayong lahat! Sigaw ni Rafael. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tinuro niya ang malaking orasan sa dingding. May 30 minuto na lang tayo. Kung may solusyon kayo, sabihin niyo ngayon. Kung wala, paupuin niyo ang bata. Walang nakaimik. Napilitang tumabi ang head engineer sa main terminal. Dahan-dahang lumapit si Kaloy sa harap ng console. Ang upuang nakapwesto doon ay gawa sa mamahaling leather, ergonomic, at mukhang mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng bahay ni Maribel. Nang umupo si Kaloy, parang nilamon ng malaking silya ang kanyang payat at maliit na katawan. Nasa likod niya si Maribel. Gusto niyang hilahin ang anak paalis doon. Gusto niyang sabihing, umuwi na tayo anak, hindi tayo bagay dito. Pero nang makita niya ang nanginginig na kamay ni Kaloy na dahan-dahang humawak sa mouse, alam niyang hindi na ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang isang basura ay may halaga rin. Ipinatong ni Maribel ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng kalyo, mainit. Ito ang tanging koneksyon ni Kaloy sa realidad habang kaharap niya ang mga linyang hindi niya maintindihan sa screen. Kaya mo yan, nak, bulong ni Maribel. Nandito lang si Mama. Huminga ng malalim si Kaloy. Ang sakit sa kanyang ulo ay tumitibok at ang dibdib niya ay naninikip. Pero pilit niyang isinantabi ang lahat. Tinitigan niya ang code. Hindi ito katulad ng mga manual na napupulot niya sa basurahan. Ito ay komplikado, high-level language, pero ang lohika ay pareho lang. Ang sistema niyo.
Panimula ni Kaloy. Ang boses ay mahina pero rinig sa buong tahimik na kwarto. Masyadong matalino, masyadong mabilis. Ano bang pinagsasabi mo? Iritadong tanong ng engineer. Yung backup system? Patuloy ni Kaloy. Hindi pinapansin ang pangungutya. Ang kanyang mga daliri na may itim na kuko at bahid ng dugo ay nagsimulang tumipa sa keyboard. Ang tunog ng pagtipa ay mabilis. Ritmo ng isang taong kabisado ang bawat letra. Nagpapadala siya ng signal bago pa man makasagot ang main system. Parang dalawang tao na nag-uusap ng sabay, walang nagkakarinigan. Ang akala ng computer, error. Pero ang totoo, masyado lang silang mabilis pareho. Sa screen, nagbukas si Kaloy ng isang command line na bihira nilang gamitin. Lalagyan ko ng delay, sabi ni Kaloy. 0.03 seconds. Parang paghinga. Bibigyan natin ng oras huminga ang main system bago sumagot ang backup. Teka, delikado yan, sigaw ng head engineer. Kapag nag-introduce ka ng latency, baka ma-throw off ang guidance system. Sasabog ang rocket sa launchpad. Napahinto ang kamay ni Kaloy. Napatingin siya kay Rafael. Si Rafael ay nakatingin sa bata. Sa sandaling iyon, na nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya. Puno ng pangarap, matapang, handang sumugal. At nakita rin niya ang mga mata ni Maribel na nakatingin sa kanya ng may halong paghahamon. Ituloy mo. Utos ni Rafael. Rafael, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Vanessa mula sa likuran, namumutla sa takot na mawala ang lahat ng yaman niya. Kapag sumabog yan, tayo ang sisisihin, makukulong tayo. Wala na tayong choice, Vanessa. Bulyaw ni Rafael. Binalingan niya ulit si Kaloy. Run the simulation. Pinindot ni Kaloy ang enter. Ang malaking screen ay nagbago. Mula sa puro pula, isang loading bar ang lumitaw. Ang buong kwarto ay napigil ang hininga. Bawat segundo ay parang oras. Ang tunog ng aircon na lang ang naririnig. Processing. Synchronizing logic gates. Resolving conflicts. At pagkatapos, isang tunog na parang musika sa kanilang pandinig. Isang malamyos na chime mula sa computer. Ang screen ay nagkulay berde. System status, ready. Signal conflict, resolved. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Ang mga engineer na kanina ay tumatawa ay napanganga. Ang mga mata pobreng tingin ay napalitan ng pagkamangha. Ang batang basurero na ni hindi nakatapos ng elementarya ay naayos ang problemang hindi nila masolusyonan ng ilang buwan sa loob lang ng 5 minuto. Unti-unti, binitawan ni Kaloy ang mouse. Nangihina siyang sumandal sa likod. Ubos na ang lakas niya. Kaya gumagana na! Bulong niya. Sa gilid ng kwarto, tahimik na nagmamasid si Attorney Cruz. Hawak niya ang kanyang salamin at ang kanyang matatalas na mata ay pabalik-balik ang tingin kay Kaloy at kay Rafael. Ang hugis ng ilong, ang tabas ng panga, at ang pambihirang talino sa teknolohiya. Napailing ang abogado. Imposibleng hindi mo nakikita, Rafael, sa isip-isip niya. Nasa harap mo na ang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Resolve na ang logic, sabi ng head engineer, pero nanginginig pa rin ang boses. Pero theory pa lang yan sa simulation. Ang totoong rocket, iba ang pwedeng mangyari. Kapag inilunsad natin to at pumalya ang timing na inilagay ng bata, kahit millisecond lang, sasabog ang tangke ng gasolina. Mamamatay ang lahat ng nasa malapit. Lahat ng mata ay lumipat kay Rafael. Ang desisyon ay nasa kanya. Ang launch button ay nasa harap niya, nakatakip ng isang glass case. Lumapit si Vanessa kay Rafael, bumulong ng mariin, pero dinig ni Maribel. Rafael, pag-isipan mong mabuti. Kung sumabog yan, hindi lang pera ang mawawala. Kasong homicide ang aabutin natin. Hayaan mo na lang makancel ang launch. Isisi natin sa supplier, huwag mong ipusta ang buhay natin sa gawa ng isang
Bastardong anak ng katulong. Napatingin si Rafael kay Kaloy. Ang bata ay halos nakapikit na sa pagod. Nakasandal sa dibdib ni Maribel. Si Maribel ay nakatingin sa kanya. Hindi nagmamakaawa kundi naghihintay. Naghihintay kung may natitira pang tapang sa lalaking minahal niya noon. Ang kamay ni Rafael ay nanginginig habang inaabot ang susi para buksan ang takip ng button. Ang pawis sa kanyang palad ay malamig. "Sir?" tanong ng countdown officer. "Go or no go?" Ang oras sa screen ay T-00500. Nakabitin sa ere ang kapalaran ng bawat tao sa kwartong iyon. At ang susi ay nasa nanginginig na daliri ng isang amang hindi alam na hawak niya ang buhay ng sarili niyang anak. Ang buong Mission Control Center ay nabalot ng katahimikan na mas mabigat pa sa semento. Ang tanging naririnig ay ang boses ng flight director na nagbibilang. Isang ritmong tila kasabay ng kabog ng dibdib ng bawat tao sa silid. T-10 seconds. 9, 8. Nakapikit si Rafael. Ang kanyang daliri ay nakadiin pa rin sa button. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang karera, naguguho o titibay sa susunod na sandali. 3, 2, 1, ignition. Sa malaking screen, isang bolang apoy ang sumiklab mula sa ilalim ng rocket. Ang buong gusali ay nayanig ng marahan, isang panginginig na naramdaman nila sa kanilang mga talampakan. Dahan-dahan, ang dambuhalang metal ay umangat mula sa lupa, nilalabanan ang grabidad ng mundo. Napatingin ang lahat sa telemetry data sa gilid ng screen. Ito ang sandali ng katotohanan. Dito nagkakaproblema ang signal. Dito nag-aagawan ang main at backup systems. Si Kaloy, kahit nanghihina at namumutla, ay hindi kurap na nakatitig sa monitor. "Gumana ka, please. Gumana ka." 1 segundo. 2 segundo. Ang graph ng signal ay nanatiling diretso at matatag. Walang spike. Walang conflict. Ang 0.0, 3 segundo na delay na inilagay ni Kaloy ay gumana ng perpekto. Parang isang magalang na pagbibigay daan sa isang masikip na pinto. Trajectory nominal. Anunsyo ng flight officer. Ang boses ay basag dahil sa tuwa. "Vehicle is supersonic. We have successful lift-off." Sa isang iglap, ang katahimikan ay sinundan ng isang pagsabog ng hiyawan at palakpakan. Ang mga engineer ay nagyakapan. May mga tumatalon sa tuwa. May mga naghagis ng kanilang mga papel sa ere. "We did it!" Sigaw ni Rafael. Ang mga luha ng ginhawa ay tumulo sa kanyang mata. Agad na lumapit si Vanessa sa asawa. Niyakap ito ng mahigpit at humarap sa kamera ng media na nasa viewing gallery sa itaas. Ang takot sa kanyang mukha kanina ay napalitan agad ng isang praktisadong ngamangiti ng tagumpay. "Sabi ko na nga ba? Kaya mo yan, darling." Malakas na sabi ni Vanessa. Sinisiguradong maririnig siya ng mga reporter. Never akong nagduda sa vision ng pamilya natin. Sa gitna ng kasiyahan, walang nakapansin sa isang maliit na katawan na dahan-dahang dumadaos-dos mula sa malaking leather chair. "Kaloy!" Tili ni Maribel. Bumagsak si Kaloy sa makintab na sahig. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang sugat sa kanyang ulo ay muling dumugo dahil sa stress at pagod, at ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Ubos na ang lakas niya. Ibinigay na niya ang lahat ng natitirang enerhiya ng kanyang may sakit na katawan para sa tagumpay ng mga taong umapis sa kanila. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Maribel habang yakap ang walang malay na anak. "Tumawag kayo ng doktor." Natigil ang palakpakan sa paligid nila. Napatingin si Rafael kay Kaloy. Akmang lalapit. Ang kanyang kamay ay nakalahad. "Tumawag kayo ng medic," utos ni Rafael. "Wait!" Sigaw ni Vanessa, humarang sa pagitan ni Rafael at ng mag-ina. Tumingin si Vanessa sa taas, sa glass window kung saan nakadungaw ang mga reporters at VIPs. Nakikita niya ang mga flash ng kamera.
Kung makukunan ng litrato ang isang duguan at maruming bata sa loob ng control room, masisira ang imahe ng kanilang perfect launch. Magtatanong ang tao, sino ang batang yan? Bakit siya ang nasa computer? Malalaman ng mundo na hindi si Rafael at ang team nito ang bayani. Malalaman nila na isang basura ang sumalba sa bilyong-pisong proyekto. Hindi papayag si Vanessa. Huwag dito. Mabilis na utos ni Vanessa sa Chief Security. Ang boses niya ay malamig at walang awa. Ilalabas niyo sila sa likod. Ngayon din. Pero ma'am, kailangan ng bata ng ospital. Sinabi ng ilabas Pandidilat ni Vanessa. Ayokong makita ng media ang mga dugyot na yan. Dalhin sila sa stockroom sa basement at doon niyo gamutin. Bilis! Bago pa man makapagsalita si Rafael, hinablot na ng mga gwardya si Maribel at binuhat si Kaloy. Rafael! Rafael, tulungan mo kami! Sigaw ni Maribel habang kinakaladkad sila palayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking minahal niya. Pero tumalikod si Rafael, yumuko siya, hindi makatingin sa mata ni Maribel at hinayaan niyang lamunin siya ng hiyawan ng papuri ng kanyang mga kasamahan. Pinili niya ang palakpak kaysa sa kanyang konsensya. Ang klinika na ipinangako ni Vanessa ay isa palang madilim at maalikabok na bodega sa ilalim ng gusali. Puno ito ng mga sirang kagamitan, mga lumang kahon at amoy ng inaamag na papel. Ibinagsak ng mga gwardya si Maribel at inilapag si Kaloy sa ibabaw ng mga tumpok ng lumang sako. Pagkatapos ay lumabas sila at isinara ang mabigat na bakal na pinto. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw, sinundan ng tunog ng paglock mula sa labas. Tulong! Buksan niyo to! Mamamatay ang anak ko! Kalampag ni Maribel sa pinto hanggang sa mamaga ang kanyang mga palad. Walang sumasagot. Bumalik siya sa tabi ni Kaloy. Ang katawan ng bata ay nanginginig sa lagnat. Ungol ni Kaloy. Nakapikit pero gising ang diwa. Ang lamig. Ilang oras ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag na nakakasilaw. Tumayo si Maribel, handang makipag-away. Pumasok si Vanessa. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 abogado na may bitbit na briefcase. Wala na ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Vanessa. Ang nakapaskil doon ay ang mukha ng isang negosyanteng handang pumatay para sa kita. Anong kailangan mo? Tanong ni Maribel. Ang boses ay matigas. Straight to the point na tayo, Maribel, sabi ni Vanessa. Hindi man lang tiningnan ang batang nanginginig sa sahig. Naglabas ito ng isang dokumento. Nakita namin ang potensyal ng anak mo. Sayang kung sa basura lang siya pupulutin. Gusto ng kumpanya na ipadala siya sa special training facility. Kami ang sasagot sa pagpapagamot niya, sa pag-aaral niya, sa lahat. Talaga? May pagdududa sa boses ni Maribel. Oo, ngiti ni Vanessa pero hindi umabot sa mata. Pero sa isang kondisyon, pipirma ka dito. Isusuko mo ang sole custody ni Kaloy sa amin. Aalis ka sa probinsyang ito at hindi ka na magpapakita sa kanya kahit kailan. Ano? Parang sinaksak si Maribel. Baliw ka na ba? Anak ko siya. Anak mo na papatayin mo lang sa gutom. Sigaw ni Vanessa. Lumabas ang tunay na kulay. Tingnan mo siya. Mamamatay siya sa piling mo. Ibigay mo siya sa amin at mabubuhay siya bilang hari. O kaya, lumingon si Vanessa sa mga abogado. O kaya, itutuloy namin ang kaso. Trespassing, sabotage, theft of intellectual property. May mga CCTV kami na nagpapakitang ginalaw niya ang computer system nang walang permiso. Kayang-kaya naming palabasin na siya ang muntik sumira sa racket. Makukulong ka, Maribel. At kapag nakulong ka, mapupunta pa rin siya sa DSWD at kukunin pa rin namin siya. Inilapag ni Vanessa ang papel at ballpen sa ibabaw ng isang lumang kahon. Pumili ka, Maribel. Ang pride mo bilang ina o ang buhay ng anak mo?
Tiningnan ni Maribel si Kaloy. Ang anak niya ay natutulog ng mahimbing. Walang kamalay-malay na ipinagbibili na pala siya ng demonyo. Hinawakan ni Maribel ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig sa galit. Hawak ni Maribel ang ballpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng mundo. Nakatitig siya sa papel na nasa ibabaw ng maalikabok na kahon, ang Waiver of Parental Rights. Sa bawat linyang nakasulat doon, parang hinihiwa ang kanyang puso. Ibibigay niya si Kaloy. Ibibigay niya ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Sa kanyang paanan, gumalaw ng bahagya si Kaloy. Umungol ito sa lagnat. Pirmahan mo na. Inip na utos ni Vanessa, tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Nauubos ang pasensya ko, Maribel. Tandaan mo, kapag pinirmahan mo yan, dadalhin agad namin siya sa St. Luke's. Aircon, doktor, gamot. Lahat ng hindi mo kayang ibigay. Napapikit si Maribel. Tama si Vanessa. Wala siyang maibibigay kundi lugaw at pagmamahal. Mamamatay si Kaloy kung mananatili sa kanya. Idinikit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Nanginginig ang tinta. Pero biglang pumasok sa isip niya ang imahe kanina. Si Vanessa, tinatakpan ang bibig ni Rafael. Inuutos na itago sila sa bodega. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap kami. Tapos ngayon, ikaw ang magsasabing ililigtas mo siya. Tiningnan niya si Vanessa. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang pagmamalasakit, kundi ang kasakiman. Hindi nito nakikita si Kaloy bilang bata. Nakikita nito si Kaloy bilang isang asset, isang makinang pwedeng perahan, isang tropeyong pwedeng ipagmalaki sa media. Kapag ibinigay ko siya, papatayin nila ang kaluluwa ng anak ko. Binitawan ni Maribel ang ballpen. Gumulong ito sa sahig at huminto sa paanan ni Vanessa. Ayoko, madiing sabi ni Maribel. Nagsalubong ang kilay ni Vanessa. Anong sabi mo? Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa demonyong katulad mo. Tumayo si Maribel. Kahit gusgusin ang damit, kahit gulo-gulo ang buhok, tila tumangkad siya sa harap ng donya. Aminin ko, mahirap kami. Wala kaming pera, pero pinalaki ko siyang mabuting tao. Sa puder mo, ano ang kahihinatnan niya? Magiging kasing sama mo siya. Namula ang mukha ni Vanessa. Humakbang ito palapit, ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng lumang bodega. Ang tapang mo na bulong ni Vanessa. Puno ng lason. Akala mo ba may laban ka? Sino ka ba? Isang katulong na pinalayas dahil sa kalandian. Hindi ako malandi. Sigaw ni Maribel. Ikaw ang nagpaalis sa akin. Ikaw ang nagsabi kay Rafael na may lalaki ka? Putol ni Vanessa. Tumawa ito ng malademonyo. Oo, Maribel. Ako nga. Ako ang gumawa ng sulat. Ako ang kumuha ng litrato ng ibang babae. At sinabi kong ikaw yon. Ako ang nagsabi kay Rafael na ang batang dinadala mo ay anak ng hardinero. Nanlaki ang mata ni Maribel. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. 15 taon. 15 taon siyang namuhay sa kahihiyan. 15 taon niyang inisip na kaya siya iniwan ni Rafael ay dahil hindi siya sapat. Yun pala. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ikaw. Nanginginig ang boses ni Maribel. Ang luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang sumira sa buhay namin. Ikaw ang nagnakaw ng ama ng anak ko. At gagawin ko ulit. Ngisi ni Vanessa, inilalapit ang mukha kay Maribel. Dahil ang mga basurang katulad mo, dapat lang na itapon. Deserve mong maghirap, Maribel. Deserve ng anak mong lumaki sa putikan dahil isang malakas na pak ang umalingaw-ngaw sa bodega. Tumagilid ang mukha ni Vanessa. Ang pisngi niyang makinis at puno ng makeup ay agad na namula. Napahawak siya dito, gulat na gulat. Ang mga abogado sa likod ay napasinghap. Ibinaba ni Maribel ang kanyang kamay. Masakit ang palad niya, pero ito ang pinakamasarap na sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya.
Wag na wag mong sasabihing deserve ng anak ko ang maghirap. Gigil na sabi ni Maribel. Ang boses niya ay mababa. Parang kulog bago ang bagyo. Mabibili mo ang mga huwes, mabibili mo ang mga doktor, pero hindi mo mabibili ang katotohanan. At lalong hindi mo mabibili ang anak ko. Akmang sasagpangin ni Vanessa si Maribel nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Tama na yan. Pumasok si Attorney Cruz, kasunod ang ilang pulis. Pero sa likod nila, nakatayo sa dilim ng pasilyo, ay si Rafael. Nakayuko ito, hindi makatingin kay Maribel. Narinig niya ang pag-amin ni Vanessa. Pero tulad ng dati, nanatili siyang tahimik sa gilid. Attorney Cruz, gulat na sabi ng isa sa mga abogado ni Vanessa. Anong ginagawa niyo dito? Private matter ito. Hindi private matter ang illegal detention at coercion. Sagot ni Attorney Cruz, ang boses ay puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Maribel ng may awa at paghanga. Mrs. De La Cruz. Oh, sorry Miss Reyes. Na-record ko ang lahat sa labas. Mula sa pagkulong niyo sa kanila hanggang sa blackmail. Namutla si Vanessa, pero mabilis itong nakabawi. Tumingin siya sa mga pulis na kasama ni Attorney Cruz. Officer, turo ni Vanessa kay Maribel. Arestuhin niyo ang babaeng yan. Sinaktan niya ako. Assault, physical injuries, at idagdag niyo pa ang trespassing at cybercrime ng anak niya. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang impluwensya ng mga gozon ay malawak. Alam nila kung sino ang nagpapasweldo sa kanila. Ma'am, sumama po kayo sa amin. Sabi ng pulis kay Maribel, inilabas ang posas. Teka, siya ang biktima dito. Harang ni Attorney Cruz. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag. Attorney, sagot ng pulis. May formal complaint si Mrs. Gozon de la Cruz. Standard procedure. Hinawakan ng pulis ang kamay ni Maribel at pinusasan nito. Ang malamig na bakal ay kumagat sa kanyang balat. Sa pagkakataong yon, nagising si Kaloy dahil sa ingay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ina na may gapos. Mama! Sigaw ni Kaloy. Pilit na bumabangon kahit giwang-giwang. Saan niyo dadalhin ang mama ko? Ma! Kaloy! Umiiyak na lumingon si Maribel. Attorney, parang awa niyo na. Ang anak ko. Huwag niyong hahayaang kunin siya ni Vanessa. Lumapit si Attorney Cruz kay Kaloy at inalalayan ito. Ako ang bahala sa kanya, Maribel. Pangako, hindi ko siya pababayaan. Kinaladkad ng mga pulis si Maribel palabas. Habang papalayo siya, ang huling nakita niya ay ang nangiti ng tagumpay sa labi ni Vanessa habang hinihimas ang namulang pisngi at ang anino ni Rafael sa dilim na tumalikod at naglakad palayo habang tinatawag ng sarili niyang anak ang pangalan ng ina. Mama! Mama! Ang sigaw ni Kaloy ay tumagos sa pader, tumagos sa ulan, at tumagos sa puso ng bawat nakarinig. Pero ang hustisya sa gabing iyon ay bulag, bingi, at nabibili ng salapi. At sa likod ng rehas ng sasakyan ng pulis, habang pinapanood ang paglayo ng gusaling kinalalagyan ng kanyang anak, namatay ang huling patak ng luha ni Maribel. Ang natira na lamang ay apoy, masikip, mamasa-masa, at amoy ihi. Ito ang realidad ng seldang kinalalagyan ni Maribel. Sa bawat sulok, may mga matang nakatingin sa kanya, mga babaeng preso na may kani-kaniyang kwento ng disgrasya at krimen. Pero si Maribel, nakaupo lang sa isang sulok, nakayakap sa kanyang tuhod. Hindi siya umiiyak. Ubos na ang luha niya. Ang natitira na lang sa dibdib niya ay isang malamig na determinasyon. Ang bakal na rehas sa harap niya ay hindi para ikulong siya. Pakiramdam niya, ito ay para ilayo siya sa kaisa-isang taong nagbibigay saysay sa buhay niya. Reyes, may dalaw ka. Sigaw ng custodial officer. Tumunog ang bakal na pinto. Iniluwan nito si Attorney Cruz. Hindi siya naka-Amerikana ngayon. Nakapolo barong lang siya at baka sa muka ang pagod. Pero dala niya ang isang folder
at isang paper bag na may lamang pagkain. Lumapit si Maribel sa rehas. "Attorney, si Kaloy. Nasaan ang anak ko?" Bumuntong hininga ang abogado. "Nasa St. Luke's siya ngayon, Maribel. Naka-private suite. Bantay sarado ng security ni Vanessa. Hindi ako makalapit, pero may contact ako sa loob. Ligtas siya. Ginagamot ang pneumonia niya." Nakahinga ng maluwag si Maribel, pero nanatili ang tinik sa kanyang lalamunan. Ligtas, pero bihag. "Pansamantala lang," madiing sabi ni Attorney Cruz. Binuksan niya ang folder. "Inilalakad ko na ang bail mo, pero mabigat ang kalaban, Maribel. Sinampahan kanila ng qualified theft at child abuse. Pinalalabas nilang ginagamit mo ang anak mo para perahan ng kumpanya." Napakuyom ang kamao ni Maribel sa rehas. "Alam mong hindi totoo yan." "Alam ko," sagot ni Attorney Cruz. Tinitigan niya si Maribel sa mata. "Dahil nandoon ako, Maribel. 15 taon na ang nakararaan." Natigilan si Maribel. "Anong ibig mong sabihin?" "Junior associate pa lang ako noon sa law firm ng pamilya Gozon." Kwento ni Cruz. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Ako ang inutusan ni Vanessa na mag-draft ng termination letter mo. Nakita ko ang mga peke nilang ebidensya. Alam kong inosente ka. Pero duwag ako noon. Takot akong mawalan ng lisensya. Takot akong banggain ang mga Gozon." Hinawakan ni Cruz ang kamay ni Maribel na nakahawak sa rehas. Ang kanyang palad ay mainit at nanginginig. "Kaya nang makita ko si Kaloy at nang makita kita sa gate, ipinangako ko sa sarili ko, hindi na ako magiging duwag ulit. Ilalabas kita dito, Maribel, kahit pa ito ang huling kasong hahawakan ko." Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Maribel na hindi siya nag-iisa. Samantala, sa isang kwartong amoy antiseptic at puno ng mamahaling gamit sa St. Luke's Global City, nakahiga si Kaloy sa isang kama na mas malambot pa sa ulap. Ang kwarto ay parang hotel. May malaking TV, may ref na puno ng chocolates at may mga laruang hindi niya pinangarap na mahawakan. Pero para kay Kaloy, isa itong kulungan na ginto. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. May dala itong isang paper bag na may tatak ng isang sikat na brand ng gadgets. "Hi, Kaloy," bati ni Vanessa, gamit ang boses na pilit na pinapatami. "How are you feeling? Mas okay ba ito kaysa sa bahay niyo?" Hindi sumagot si Kaloy. Nakatingin lang siya sa bintana, sa view ng city lights. Lumapit si Vanessa at inilapag ang paper bag sa kama. Inilabas niya ang isang brand new na portable gaming console. "Regalo ko sa'yo. Sabi ng doktor, magaling ka na bukas. Pwede na tayong mag-start ng training mo. I-enroll kita sa best school. Magiging sikat ka, Kaloy. Everyone will know your name." Tiningnan ni Kaloy ang gadget. Tapos tiningnan niya si Vanessa. "Nasaan ang nanay ko?" Tanong ni niya walang emosyon. Natigilan si Vanessa. "Kaloy, intindihin mo. May sakit ang nanay mo. Sakit sa utak. Nagnanakaw siya. Nananakit. Hindi siya good influence sa'yo. Hayaan mo na lang ang mga pulis ang mag-alaga sa kanya." "Hindi totoo yan," sabi ni Kaloy. Kinuha niya ang gaming console. Napangiti si Vanessa. Akala niya nakuha na niya ang loob ng bata. "See, magugustuhan mo ang buhay dito. Walang gutom. Walang..." Biglang itinaas ni Kaloy ang mamahaling gadget at ibinalibag ito sa sahig ng buong lakas. Ang tunog ng pagbasag ng screen ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Nagulat si Vanessa. "Hindi ko kailangan ng laruan," sabi ni Kaloy. Ang mga mata ay nagliliyab. "Hindi ako binebenta. Ibalik niyo ang nanay ko." Namula sa galit si Vanessa. "Napaka-ingrato mong bata. Binibigyan ka na nga ng buhay na hari." "Buhay na hari pero magnanakaw?" Ganting sagot ni Kaloy. "Alam ko ang ginawa niyo. Narinig ko kayo sa bodega. Kayo ang masama. Kayo ang magnanakaw." Akmang sasampalin ni Vanessa si Kaloy nang biglang tumunog ang intercom ng nurse station. "Ma'am Vanessa, may bisita po kayo sa lobby. Media po." Nagtatanong tungkol sa
Mother of the hero boy. Namutla si Vanessa. Paalisin niyo sila. Padabog na lumabas si Vanessa, iniwang basag ang gadget sa sahig. Nang makasigurado si Kaloy na wala na ang babae, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kutsara mula sa tray ng pagkain. Ginamit niya ang hawakan nito para buksan ang likod ng sirang gaming console. Kinuha niya ang lithium battery at ang Wi-Fi antenna module. Tumingin siya sa smart TV na nakakabit sa dingding. Alam niya ang gagawin. Kung hindi siya makakalabas, ang boses niya ang lalabas. Sa kabilang banda ng syudad, sa loob ng isang pribadong opisina, nakaupo si Rafael. Hawak niya ang isang baso ng scotch pero hindi siya umiinom. Nakatitig siya sa isang sealed envelope na kararating lang galing sa laboratorio. DNA test result. Kanina, habang tulog si Kaloy sa klinik bago ito ilipat sa ospital, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ng bata. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasigurado. Dahil kung totoo ang hinala niya, kung totoo na anak niya si Kaloy, ibig sabihin, 15 taon siyang niloko ng asawa niya. 15 taon siyang namuhay sa kasinungalingan. Nanginginig ang kamay, napinunit niya ang envelope, binuksan niya ang papel, hinanap ng mata niya ang dulong bahagi. Probability of paternity. 70.70%, bumagsak ang baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabay sa pagguho ng mundo ni Rafael. Anak niya. Anak niya ang batang tinawag nilang basura. Anak niya ang batang ipinakulong ng asawa niya ang ina. Napahawak si Rafael sa kanyang muka at humagulgol. Ang iyak ng pagsisisi, ng galit, at ng matinding hiya. Biglang nagring ang telepono niya. Si Vanessa. Sinagot niya ito. Ang boses ay malamig at patay. Hello? Rafael? Tili ni Vanessa sa kabilang linya. Buksan mo ang TV. Ngayon na. Binuksan ni Rafael ang TV sa kanyang opisina. Sa screen, naka-flash ang mukha ni Maribel. Mugshot galing sa presinto. Pero ang headline ang nagpatigil sa puso ni Rafael. Breaking news. Ina ng boy genius na nagligtas sa rocket launch, ikinulong ng mga gozon. May nag-leak ng impormasyon at sa video na ipinapalabas, makikikita ang isang grainy footage. Kuha mula sa CCTV ng ospital? Hindi. Kuha mula sa webcam ng smart TV sa kwarto ni Kaloy. Sa screen, makikita si Kaloy. May hawak na papel kung saan nakasulat sa pentel pen. Hindi kriminal ang nanay ko. Palayain niyo siya. Ang buong bansa ay nanonood. At ang apoy na sinimulan ni Vanessa ay unti-unti nang lumalamon pabalik sa kanya. Ang labi ng Space Agency ay ginawang isang circus. Daan-daang reporter ang nagsisiksikan. Ang mga kamera ay nakatutok sa podium kung saan nakatayo si Vanessa. Suot ang isang itim na dress na tila nagluluksa at walang makeup para magmukhang stressed at kawawa. Perpekto ang kanyang pag-arte. Ginawa lang namin ang lahat para protektahan ang bata, sabi ni Vanessa sa mikropono, at isang pilit na luha ang tumulo sa kanyang pisngi. May mental instability ang ina niya. Ginamit niya ang sarili niyang anak para i-hack ang sistema namin at ngayon, pinalalabas niyang kami ang masama. We are victims of cyber-terrorism and extortion. Nagbulungan ang mga reporter. Ang galing ni Vanessa maghabi ng kwento. Sa telebisyon, mukha siyang anghel na inapi. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Rafael. Nasa bulsa ng kanyang coat ang resulta ng DNA test. Ang papel ay parang baga na pumapaso sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa asawa niya, ang babaeng kasama niya ng 15 taon. At ngayon lang niya napagtanto na nakahiga siya sa tabi ng isang ahas gabi-gabi. Kaya nananawagan ako sa publiko. Patuloy ni Vanessa, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Huwag kayong maniwala sa drama ng kriminal na yan. Ang batang si Kaloy ay nasa pangangalaga namin para sa kanyang kinabukasan. Sinungaling. Ang sigaw ay nanggaling sa main entrance. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng kamera.
Ang mga flash ng photography ay tila kumikislap na kidlat. Sa pinto, nakatayo si Maribel. Wala siyang suot na mamahaling damit. Suot pa rin niya ang gusgusing blusa na suot niya sa kulungan at ang buhok niya ay magulo. Pero ang kanyang tindig ay tuwid. Sa tabi niya ay si Attorney Cruz na hawak ang release order mula sa korte. Nakalabas siya? Bulong ni Vanessa sa sarili, nanlaki ang mga mata. Paano? Naglakad si Maribel palapit sa podium. Hinawi ng mga reporter ang daan para sa kanya. Tila nahahati ang dagat. Ang katahimikan ni Maribel ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Miss Reyes, tanong ng isang reporter. Inilalapit ang mic. Totoo ba na ginamit niyo ang anak niyo para perahan ng agency? Huminto si Maribel, tumingin siya diretso sa kamera. Ang tanging ninakaw ko lang ay ang mga tirang pagkain sa basurahan para mabuhay ang anak ko. Sagot ni Maribel. Ang boses ay garalgal pero matatag. Pero ang babaeng yan. Itinuro niya si Vanessa. Ninakaw niya ang dignidad namin. Ninakaw niya ang kalayaan ng anak ko. Security. Tili ni Vanessa sa mikropono na wala ang poise. Ilalabas niyo ang babaeng yan. Harassment ito. Akmang lalapit ang mga gwardya, pero hinarang sila ni Attorney Cruz. Subukan niyong hawakan ang kliyente ko. Banta ng abogado. Baka nakakalimutan niyo on bail siya. At ako, bilang legal counsel ay may karapatang magsalita dito. Habang nagkakagulo sa harap, isang komosyon ang nangyari sa likurang pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang maliit na figura. Naka-hospital gown pa rin, nakayapak, at may dextrose na nakasabit pa sa braso na tila hinila lang basta. Si Kaloy. Tumakas siya. Ginamit niya ang kaguluhan sa ospital nang dumugin ito ng media para makalusot sa fire exit. Naglakad siya, sumakay ng jeep kahit walang bayad. Naawa ang driver, makarating lang dito. Mama, sigaw ni Kaloy. Napalingon si Maribel. Kaloy. Tumakbo ang mag-ina sa isa't isa. Sa gitna ng daan-daang tao, sa ilalim ng nakakabulag na ilaw ng media, nagyakap sila. Napaluhod si Maribel at niyakap ng mahigpit ang anak. Si Kaloy ay umiiyak sa balikat ng ina. Ang eksenang yun ay hindi kayang pekein ng kahit anong script ni Vanessa. Ang dumi sa paa ni Kaloy, ang luha ni Maribel, ang higpit ng kanilang yakap. Ito ang muka ng pagmamahal na hindi nabibili ng salapi. Ang mga shutter ng camera ay sunod-sunod na pumitik. Click, click, click. Ang imaheng ito ang wawasak sa narrative ng mga gozon. Kumala si Kaloy sa yakap at humarap kay Vanessa. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium na malapit sa kanya. Hindi baliw ang nanay ko, sabi ni Kaloy. Hinihingal siya at namumutla. Pero ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa speakers. Siya ang nagturo sa akin magbasa gamit ang dyaryo na pinambalot ng tinapa. Siya ang nagturo sa akin maging matapang. Ang babaeng yan, turo kay Vanessa. Siya ang nagkulong sa amin sa bodega. Siya ang nagbanta na ipapakulong si Mama kapag hindi ako pumayag na maging trophy nila. Enough! Sigaw ni Vanessa. Bumaba siya sa stage at sinubukang agawin ng mic kay Kaloy. Sinungaling na bata! Mana ka talaga sa ina mo! Akmang sasampalin ni Vanessa si Kaloy sa harap ng live television, pero isang kamay ang pumigil sa ere sa braso ni Vanessa. Si Rafael. Mahigpit ang hawak ni Rafael sa pulsuhan ng asawa. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Rafael, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Anggil ni Vanessa. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling ang mga hampaslupang to. Binitawan ni Rafael ang kamay ni Vanessa ng pabalya. Humarap siya sa audience. Humarap siya kay Maribel at Kaloy. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang ilong nito, ang mata, ang tabas ng muka. Paanong naging bulag siya ng 15 taon.
Dahan-dahang inilabas ni Rafael ang papel mula sa kanyang bulsa. Ang DNA test result. Rafael, anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ni Vanessa. Don't you dare. Lumapit si Rafael sa mikropono. Ang buong bansa ay nakikinig. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na wala akong kwentang lalaki dahil hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Panimula ni Rafael. Ang boses niya ay basag. Naniwala ako na ang babaeng minahal ko noon ay nagtaksil sa akin. Tumingin siya kay Maribel. Tumulo ang luha ni Rafael. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Itinaas niya ang papel. Ito ay resulta ng DNA test. Deklara ni Rafael. Nagising ang mga reporter. Si Kaloy. Ang batang tinawag ninyong basura, ang batang nagligtas sa proyektong ito. Siya ay anak ko. Dugo ng dugo ko. Laman ng laman ko. Napasinghap ang buong crowd. Live na narinig ng buong Pilipinas ang revelasyon. At ang babaeng ito, turo ni Rafael kay Vanessa. Siya ang nagmanipula ng lahat. Pinalsipikan niya ang mga dokumento 15 taon na ang nakaraan para paghiwalayin kami. At nitong mga nakaraang araw, nakita ko gamit ang sarili kong mga mata kung paano niya trinatong hayop ang sarili kong pamilya. Rafael, tumigil ka! Tili ni Vanessa. Sinisubukang takpan ng mic. Mawawala sa'yo ang lahat. Ang kumpanya, ang pera. Papatayin kita. Sige, kunin mo lahat. Sigaw pabalik ni Rafael at sa unang pagkakataon, malaya na siya. Isaksak mo sa baga mo ang pera mo, Vanessa. Dahil nahanap ko na ang kayamanan na hindi mo kayang ibigay. Lumapit si Rafael kay Kaloy at lumuhod. Magkapantay na sila ng muka. Anak! Bulong ni Rafael, nanginginig ang kamay na akmang hahaplos sa mukha ni Kaloy. Pero umatras si Kaloy. Kumapit siya ng mahigpit sa palda ni Maribel. Ang tingin niya kay Rafael ay hindi pagmamahal, kundi pagtataka at sakit. Ngayon lang? Tanong ni Kaloy. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ngayon ka lang naging tatay. Kung kailan sikat na ako. Ang tanong na yon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Rafael. Mas masakit pa kaysa sa mawalan ng yaman. Sa likod, dumating ang mga pulis, hindi para kay Maribel, kundi para kay Vanessa. Si Attorney Cruz ang nag-abot ng warrant of arrest para sa serious illegal detention at falsification of documents. Habang pinupusasan si Vanessa na nagwawala at nagsisisigaw ng mga banta, nakatayo lang si Maribel. Yakap niya si Kaloy. Tiningnan niya si Rafael na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak. Nanalo sila. Pero bakit ang bigat pa rin ng dibdib niya? Dahil alam niyang ang sugat na iniwan ng 15 taon ay hindi kayang gamutin ng isang public apology. Nakauwi na sila sa Barangay Pag-asa. Tahimik ang gabi, pero iba ang ihip ng hangin ngayon. Ang mga kapitbahay na dati ay umiirap sa kanila. Ngayon ay nakadungaw sa bintana, nagbubulungan ng may halong paghanga at hiya. Pero hindi sila pinansin ni Maribel. Ang gusto lang niya ay isara ang pinto ng kanilang barong-barong at yakapin ang kapayapaan na matagal na niyang ipinagdasal. Sa loob ng masikip na bahay, nakahiga si Kaloy sa papag. Mahimbing ang tulog nito. Siguro ay dahil sa pagod sa dami ng nangyari. Hinaplos ni Maribel ang noo ng anak. Wala na ang lagnat, pero andoon pa rin ang mga peklat ng kahirapan sa braso nito. Tok, tok, tok. 3 mahihinang katok. Hindi ito ang katok ng maniningil ng utang. Ito ay katok ng isang taong nag-aalangan. Binuksan ni Maribel ang pinto. Si Rafael, wala na ang suot nitong coat. Gusot na ang kanyang polo at ang kanyang mga mata ay namamaga. Sa likod niya ay nakaparada ang kanyang sasakyan sa maputik na daan. Isang bagay na hindi nababagay sa lugar ng mahihirap. May bitbit siyang isang malaking paper bag ng pagkain at isang envelope. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Rafael. Ang tinig ng dating aroganteng direktor ay parang boses ng isang basag na radyo ngayon. Hindi umimik si Maribel.
Pero binuksan niya ng maluwag ang pinto. Pumasok si Rafael. Napatingin ito sa paligid, sa tumutulong yero, sa sahig na semento, sa nag-iisang bumbilya. Napaluha siya nang makita ang kalagayan ng mag-ina niya. Inilapag ni Rafael ang pagkain sa maliit na mesa. Maribel, panimula niya. Mula bukas, hindi na kayo titira dito. Binili ko na ang isang condo unit sa Makati. Fully furnished, may aircon, malapit sa magandang school para kay Kaloy. At ito, inilapag niya ang envelope. Tseke ito. Sapat para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Tiningnan lang ni Maribel ang tseke. Maraming zero, halagang hindi niya kikitain kahit 10 beses pa siyang mabuhay. Binabayaran mo ba kami? Tanong ni Maribel, kalmado pero matalim. Hindi. Mabilis na sagot ni Rafael. Lumapit siya at akmang hahawakan ang kamay ni Maribel. Pero umiwas ang babae. Tulong ito. Obligasyon ko ito. Gusto kong bumawi. 15 taon, Maribel. 15 taon na naghirap kayo habang ako ay nagpapakasasa sa yaman. Gusto kong ibigay sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Buhay na nararapat? Tumawa ng mapakla si Maribel. Saan ka nung nanginginig sa lagnat ang anak mo at wala kaming pambili ng paracetamol? Saan ka noong pinapalayas kami sa gitna ng bagyo? Nasa aircon mong bahay kasama ang asawa mong demonyo. Hindi ko alam. Katwiran ni Rafael tumutulo ang luha. Naniwala ako sa kanya. Naniwala akong niloko mo ako. Dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa ipaglaban ng katotohanan, sagot ni Maribel. Duwag ka, Rafael. Yun ang totoo. Mas mahal mo ang posisyon mo at ang pera ng mga gozon kaysa sa akin. Lumuhod si Rafael. Ang lalaking tinitingala ng mga siyentipiko ay nakaluhod ngayon sa maruming sahig ng isang squatter. Patawarin mo ako, hagulgol ni Rafael. Mahal pa rin kita, Maribel. Alam kong huli na, pero hayaan mo akong maging ama kay Kaloy. Hayaan mo akong buuin ulit ang pamilya natin. Hihiwalayan ko si Vanessa. Tayo na lang. Tayo na lang ulit. Tinitigan siya ni Maribel. Kung ito ay nangyari noong bata pa siya, baka tumalo ng puso niya sa tuwa. Pero ngayon, ang puso niya ay parang kalos na kamay. Matigas na, manhid na sa mga pangakong pako. Tumayo si Maribel at kinuha ang kanyang lumang pitaka. Mula sa isang sulok nito, inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa tissue. Binuksan niya ito. Isang singsing na gawa sa pinatuyong damo at bulaklak ng santan. Ito ang ibinigay ni Rafael sa kanya noong mga bata pa sila. Noong nangako ito ng kasal sa ilalim ng puno. Itinago ko ito. Sabi ni Maribel, ipinapakita ang tuyot at durog-durog na singsing. Sa bawat araw na nagugutom kami, tinitingnan ko ito at iniisip ko, baka sakaling bumalik ka, baka sakaling totoo yung pag-ibig na sinabi mo. Inabot ni Rafael ang kamay niya para kunin ang singsing. Umaasang ito ang simbolo ng pag-asa. Pero ibinuhos ni Maribel ang mga pira-pirasong damo sa palad ni Rafael. Ang singsing ay naging abo at alikabok na lang. Pero tulad ng damong ito, Rafael, patay na. Tuyo na. Hindi mo na mabubuhay ang namatay na. Maribel, kunin mo ang pera mo. Utos ni Maribel. Itinutulak pabalik ang envelope. Hindi namin kailangan ng kondo. Hindi namin kailangan ng limos mo. Buhay kami bago ka dumating at mabubuhay kami pag alis mo. Pero ang anak natin, anak ko. Pagtatama ni Maribel. Kung gusto mong makilala siya, pagsikapan mo. Hindi na bibili ng tseke ang respeto ng isang bata, Rafael. Earn it. Pero sa akin, wala ka nang babalikan. Tumayo si Rafael, nanginginig ang mga tuhod. Hawak niya sa kanyang palad ang mga durog na damo, ang abo ng kanilang nakaraan. Naintindihan na niya. Walang happy ending para sa kanila. Ang happy ending ay para lang kay Maribel at Kaloy. At siya ay isa na lamang talababa sa kwento nila. Lumabas si Rafael ng bahay ng nakayuko.
Pumasok siya sa kanyang kotse at pinaandar ito. Wala siyang pupuntahan. Ang mansyon ay wala ng laman. Ang opisina ay wala ng saysay. Naiwan si Maribel na nakatayo sa pinto. Huminga siya ng malalim. Masakit, pero magaan. Sa wakas, naputol na ang tanikala ng kahapon. Pero ang katahimikan ng gabi ay panandalian lamang. Sa di kalayuan, isang pares ng matatalim na ilaw ang humahagibis sa kalsada. Isang sports car ang mabilis na tumatakbo. Pagiwang-giwang. Ang makina nito ay umuungal na parang hayop na nasugatan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Vanessa. Magulo ang buhok, sira ang damit at amoy alak. Nakatakas siya sa presinto matapos magbayad ng malaking piyansa ang kanyang pamilya. Pero imbes na umuwi, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Tinapakan niya ang silinyador. Ang target niya ay ang maliit na bahay sa dulo ng kalsada. Ang bahay kung saan nandoon ang babaeng umagaw sa lahat ng sa kanya. Mamatay kayong lahat! Sigaw ni Vanessa habang bumibilis ang takbo ng sasakyan patungo sa barong-barong nina Maribel. Ang liwanag ng headlights ay tila dalawang matang nagliliyab na humahagibis palapit kay Maribel. Sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakagalaw. Nakatayo lang siya sa pintuan, yakap ang sarili, habang ang tunog ng makina ng sasakyan ay pabilis ng pabilis, palakas ng palakas, tila isang halimaw na gutom sa dugo. Mamatay kayo! Ang sigaw ni Vanessa mula sa loob ng kotse ay nilamon ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang paa ay nakadiin sa silinyador. Ang target niya ay ang manipis na pader ng bahay ni Maribel. Isang banggaan lang at guguho ang lahat. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Dahil sa kalasingan at bilis, hindi napansin ni Vanessa ang malalim na lubak sa maputik na kalsada. Ang parehong lubak na araw-araw na iniiwasan ni Kaloy sa paglalakad. Kumabig ang manibela. Nawalan ng kontrol ang sasakyan. Sa halip na tumama sa bahay, ang sports car ay tumilapon pa kanan. Bumaliktad ito sa ere ng ilang beses bago bumagsak ng malakas sa malalim at maitim na estero sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagyupi ng bakal at pagbasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang tubig sa kanal, na puno ng basura at burak, ay tumalsik sa ere. Pagkatapos, katahimikan. Napatakip ng bibig si Maribel. Ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib. Ilang metro lang ang layo ng sasakyan mula sa kinatatayuan niya. Kung hindi ito kumabig, siya at si Kaloy ay wala na sana ngayon. Anong nangyari? Naglabasan ng mga kapitbahay, si Mang Narding, mga tambay, mga nanay na nagising sa ingay. Nakita nila ang mamahaling sasakyan na nakataob sa kanal, unti-unting lumulubog sa maitim na tubig. May tao sa loob, sigaw ng isang kapitbahay. Hayaan niyo na, siya yung mayabang na babae sa TV. Oo nga, hayaan niyo siyang malunod. Karma niya yan. Sigaw ng isa pa. Galit ang mga tao kay Vanessa. Nakita nila kung paano nito inapi ang mag-ina. Sa loob ng kotse, naririnig ang mahinang katok at impit na sigaw. Ang tubig ay pumapasok na sa loob. Tumingin si Maribel sa sasakyan. Ito na ang pagkakataon. Pwede siyang tumalikod. Pwede siyang pumasok sa bahay, yakapin si Kaloy. At hayaang tapusin ng kalikasan ang kasamaan ni Vanessa. Walang makakaalam, walang magsusumbong, pero naalala niya ang mukha ng anak niya, ang kabutihan ni Kaloy. Kung hahayaan niyang mamatay si Vanessa, magiging kasing itim na rin ng budhi ng babaeng yon ang puso niya. Tulungan niyo siya, sigaw ni Maribel. Nagulat ang mga kapitbahay. Maribel, gusto kanyang patayin. Tao pa rin yan, utos ni Maribel. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi nila kailanman nakita noon. Tumakbo siya pababa sa estero, lumusong sa hanggang baywang na burak. Mang Narding, kumuha kayo ng tubo. Basagin natin ang bintana.
Dahil sa utos ni Maribel, kumilos ang mga lalaki. Lulusong din sila sa kanal. Sa loob ng kotse si Vanessa ay nagsisigaw sa takot. Ang maruming tubig ay umaabot na sa leeg niya. Ang amoy ng basurang pandidilian niya noon ay pumapasok sa ilong at bibig niya. Tulong! Tulong! Paiyak ni Vanessa. Biglang nabasag ang bintana sa tabi niya. Isang kamay ang pumasok. Isang kamay na magaspang, puno ng kalyo, at marumi. Ang kamay ni Maribel. Abutin mo ang kamay ko! Sigaw ni Maribel. Tiningnan ni Vanessa ang kamay. Ito ang kamay na nilait niya. Ito ang kamay na tinawag niyang basura. At ngayon, ito ang tanging kamay na makakapagligtas sa kanya. Wala ng pride, wala ng yaman. Sa harap ng kamatayan, pantay-pantay lang sila. Hinawakan ni Vanessa ang kamay ni Maribel. Hinila siya palabas ni na Maribel at Mang Narding. Ang kanyang mamahaling damit ay sira-sira at nababalot ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng galos at grasa. Umuubo siya ng tubig kanal habang inaahon nila siya sa pampang. Ibinagsak siya sa damuhan. Nanginginig siya sa lamig at takot. Ang babaeng dating reyna ng space agency ngayon ay mas mukha pang basura kaysa sa mga taong inalipusta niya. Lumapit si Maribel. Kumuha siya ng isang lumang tuwalya mula sa sampayan at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Vanessa. Tumingala si Vanessa kay Maribel. Inaasahan niyang sasampalin siya nito o duduraan o tatawanan. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Maribel ay hindi galit. Awa. Bakit? Garalgal na tanong ni Vanessa. Bakit mo ako niligtas? Tumayo ng tuwid si Maribel. Habang sa likod niya ay dumarating na ang mga pulis at ambulansya. Dahil hindi ako katulad mo, sagot ni Maribel ng mahinahon. At dahil gusto kong mabuhay ka, para makita mo kung paano magiging masaya ang mag-inang sinubukan mong sirain. Ang mamatay ay madali, Vanessa. Ang mabuhay ng may konsensya at kahihiyan, yan ang tunay na parusa. Dumating ang mga pulis at pinusasan si Vanessa. Hindi na siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Habang isinasakay siya sa patrol car, basa, mabaho, at talunan, napagtanto niya ang mapait na katotohanan. Ang ginto, kahit ilubog sa putik, ay ginto pa rin. Pero ang basura, kahit balutin ng ginto, ay aalingasaw at aalingasaw pa rin. Nang makaalis na ang mga pulis, lumabas si Kaloy mula sa bahay. Niyakap niya ang kanyang ina. Okay ka lang, ma? Tanong ni Kaloy. Okay na ako, nak. Sagot ni Maribel. Hinahaplos ang likod ng anak. Tapos na ang bagyo. Mula sa dilim, lumapit si Attorney Cruz. May hawak siyang isang puting envelope. Iba sa envelope ni Rafael kanina. Maribel! Tawag ng abogado. Kaloy! Attorney? Galing ito sa International Science Council. Nakangiting sabi ni Cruz. Nabalitaan nila ang ginawa ni Kaloy. Ino-offeran siya ng full scholarship sa Japan para mag-aral ng robotics engineering. Sagot nila, pati tirahan at allowance. Nanlaki ang mata ni Kaloy. Pangarap niya ito, pero napatingin siya sa kanyang ina. Kung aalis siya, maiiwan si Maribel na mag-isa. Hindi ko po tatanggapin, mabilis na sabi ni Kaloy. Anak, gulat na sabi ni Maribel. Hindi kita iiwan, ma. Aanhin ko ang Japan kung wala ka naman. Lumuhod si Maribel sa harap ng anak. Hinawakan niya ang mukha nito. Ito na ang pinakamahirap na desisyon ng isang ina. Ang palayain ang anak para lumipad, kahit ang kapalit ay ang sariling kalungkutan. Kaloy, makinig ka. Pigil ni Maribel sa luha. Ang tagumpay mo ang tanging pangarap ko. Kung mananatili ka dito para samahan ako sa paglalaba, masasayang ang talino na bigay ng Diyos sa'yo. Lumipad ka, anak. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Pero ma, huwag kang mag-alala sa akin. Ngumiti si Maribel, puno ng pagmamalaki. Matibay ako. At saka, may plano na kami ni Attorney Cruz.
Tumingin si Maribel sa abogado at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata na hindi lang para sa anak, kundi para sa sarili niya rin. Tatanggapin ko ang tulong mo, attorney, sabi ni Maribel. Hindi ang pera ni Rafael, kundi ang tulong mo para itayo ang negosyo ng recycling. Sisimulan ko dito, sa putikan. Napanggiti si Attorney Cruz. Isang karangalan na maging partner mo, Maribel. Tumingin si Kaloy sa ina, tapos sa scholarship letter. Sa wakas, tumango siya. Ang bagyo ay lumipas na, at ang naiwan ay isang malinis na langit, handa para sa bagong simula. Ilang araw na lang bago ang alis ni Kaloy. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, ang hangin ay puno ng magkahalong saya at lungkot. Abalang-abala si Maribel sa pag-iimpake. Wala silang malaking maleta, kaya't ibinigay ni Attorney Cruz ang luma nitong travel bag. Dahan-dahang tinutupi ni Maribel ang mga bagong damit na binili nila sa Divisoria, mga jacket, makakapal na medyas, at ilang polo shirt. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng bagong damit si Kaloy na hindi galing sa ukay-ukay. Sa bawat tupi ng damit, parang tinutupi rin ni Maribel ang isang bahagi ng kanyang puso para isama sa bagahe ng anak. Ma-okay na yan. Saway ni Kaloy habang pinapanood ang ina na pilit isinisiksik ang isang garapon ng atsarang papaya. Baka ma-hold sa customs yan. Kailangan mo ito. Pilit ni Maribel. Ang boses ay garalgal. Para kapag na-miss mo ang luto ko, may matitikman ka. Malamig sa Japan, anak. Kailangan mo ng pampagana. Tumigil si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng bag. Hindi na niya napigilan. Isinubsob niya ang kanyang muka sa mga damit at humikbi ng mahina. Lumapit si Kaloy at niyakap ang ina mula sa likuran. Mas matangkad na siya ngayon kay Maribel. Ang batang dating sakitin, ngayon ay binata na. Babalik ako, ma. Bulong ni Kaloy. Mag-aaral lang ako. Para sa atin to. Di ba sabi mo, lilipad ako? Tumango si Maribel, pinupunasan ng luha. Oo, lilipad ka at ako ang hangin na magtutulak sa'yo. Tok-tok, isang kumatok ang bumasag sa kanilang drama. Si Attorney Cruz. Handa na ba ang lahat? Tanong ng abogado. Nakangiti pero may halong lungkot sa mata. Nasa labas na ang sasakyan, pero may isa pang bisita sa laba. Nagkatinginan ang mag-ina. Alam na nila kung sino. Sa labas, nakatayo si Rafael sa tabi ng kanyang kotse. Payat na ito, mahaba ang balbas, at mukhang matanda sa kanyang edad. Nang makita niyang lumabas si Kaloy bitbit ang bag, lumiwanag ang mukha nito. Anak, tawag ni Rafael. Humakbang siya palapit. May dalang isang mamahaling laptop. Para sa pag-aaral mo, tanggapin mo na please bilang pabaon ko. Huminto si Kaloy. Tiningnan niya ang laptop, tapos tiningnan niya si Rafael. Walang galit sa mukha ni Kaloy, pero wala ring init. Salamat po, Mr. De La Cruz, magalang na sabi ni Kaloy. Pero may laptop na po nabigay ang scholarship. Hindi ko po kailangan yan. Bumagsak ang balikat ni Rafael. Kahit yakap lang, bago ka umalis? Nag-isip si Kaloy. Tumingin siya sa kanyang ina. Tumangulang si Maribel. Hinahayaan niya ang anak na magdesisyon. Kumuha si Kaloy ng isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Rafael. Hindi ko po kayo kayang yakapin ngayon. Tapat na sagot ni Kaloy. Masyado pang masakit ang lahat. Pero basahin niyo po ito kapag nakaalis na ako. Tinanggap ni Rafael ang sulat na parang isang sagradong bagay. Salamat. Salamat, Kaloy. Sumakay na si Kaloy sa sasakyan ni Attorney Cruz. Hindi na siya lumingon sa kanyang ama. Habang papalayo ang sasakyan, binuksan ni Rafael ang sulat sa gitna ng maalikabok na kalsada. Ang laman ay maikli lang. Mr. De La Cruz, salamat sa buhay na ibinigay niyo. Dahil sa inyo, nandito ako sa mundo. Pero si Mama ang nagturo sa akin kung paano mabuhay sa mundo.
Siya ang nagbigay ng hininga noong hindi ako makahinga. Siya ang nagbigay ng pagkain kahit siya ang magutom. Ang pagiging ama ay hindi nasa dugo. Nasa pawis at luha yon. Balang araw, baka mapatawad ko kayo. Pero sa ngayon, hayaan niyo muna akong maging anak ng nanay ko. Dahil siya lang ang naging ama at ina ko. Kaloy, napaluhod si Rafael sa kalsada. Yakap ang sulat, habang ang sasakyan ay naglalaho sa usok at alikabok. Sa Ninoy Aquino International Airport, ang ingay ng mga eroplano at dami ng tao ay nakakahilo. Mahigpit ang hawak ni Maribel sa kamay ni Kaloy hanggang sa tapat ng immigration gate. Hanggang dito na lang ako. Nak, sabi ni Maribel. Humarap si Kaloy. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ito ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila. Ma, sumama ka na lang kaya? Biro ni Kaloy. Pero halatang seryoso ang kalahati nito. Magtago ka sa maleta. Natawa si Maribel ng mahina. Hinaplos ang pisngi ng anak. Si Rekra, sino ang mag-aasikaso ng negosyo natin? Tandaan mo, habang nag-aaral ka ng robotics, ako naman ang magiging queen of scrap metal dito. Pagbalik mo, mayaman na tayo. Pangako mo yan ha, aalisin kita sa estero. Pangako, sagot ni Maribel. Tinawag na ang flight ni Kaloy. Niyakap niya ng mahigpit ang ina. Ang yakap na naglalaman ng 15 taon ng hirap, gutom, sakit at tagumpay. Mahal na mahal kita, ma. Mahal na mahal din kita, anak. Lipad. Tinalikuran siya ni Kaloy at naglakad papasok. Hindi na lumingon ang bata. Alam ni Maribel kung bakit. Dahil kapag lumingon pa ito, baka hindi na ito tumuloy. Nanatili si Maribel na nakatayo doon hanggang sa mawala ang anino ng anak. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang humagulgol. Pero pinigilan niya. Ngumiti siya. Dahil ang mga luha ay para sa mga nawawalan. At sa araw na ito, wala siyang nawala. Nanalo siya. Ang basura na tinapakan ng mundo ay isa na ngayong agila na lumilipad sa himpapawid. Lumapit si Attorney Cruz sa tabi niya. Handa ka na bang umuwi, Maribel? Tumingin si Maribel sa abogado. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Handa na ako, attorney. Pero hindi tayo uuwi para matulog. Uuwi tayo para magsimula. Lilipas ang 5 taon. Ang panahon ay mabilis na lumipas. Parang pahina ng kalendaryo na nililipad ng hangin. Ang mga tag-ulan ay naging tag-araw. Ang mga butas-butas na yero ay napalitan ng semento. Ang maliit na kariton ay naging truck. At ang babaeng dating nagdildil ng asin, ngayon ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali. Ang signboard sa likod niya ay umiilaw sa neon green. Phoenix E-Waste Solutions, Maribel Reyes, CEO. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal ng chandeliers. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bulaklak. Ang mga bisita ay pawang mga nasa alta sosyedad, mga negosyante, politiko, at mga banyagang investors. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng reyna ng recycling. Sa backstage, nakatayo si Maribel sa harap ng salamin. Wala na ang gusgusing blusa. Ang suot niya ngayon ay isang modernong Filipiniana terno na kulay esmeralda, bordado ng gintong sinulid. Ang kanyang buhok, na dati laging buhaghag at amoy araw, ngayon ay nakapusod ng maayos. Pinalamutian ng perlas. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang pagod. Ito ay may kislap ng isang babaeng dumaan sa apoy, pero hindi nasunog. Lumapit si Attorney Cruz. Ngayon ay isa ng senior partner sa sarili niyang law firm. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang barong Tagalog at ngumiti kay Maribel. Handa ka na ba, CEO Reyes? Tanong nito. Hinihintay na nila ang keynote speaker. Huminga ng malalim si Maribel. Kinakabahan pa rin ako, attorney. Parang kailan lang namumulot lang ako ng tansan. Ngayon, kaharap ko na ang mga taong dating nandidiri sa akin. Huwag mong kalimutan,
paalala ni Cruz, hinawakan ng magaan ang siko ni Maribel bilang suporta. Hindi ka nandito dahil swerte ka. Nandito ka dahil matibay ka. You built Phoenix E-Waste from scraps. Deserve mo ang palakpak nila. Tumango si Maribel. Salamat, Lito, sa walang sawang paniniwala. Lito, sa wakas, tinawag niya ito sa pangalan, hindi sa titulo. Isang maliit na senyales ng paglalim ng kanilang samahan. Isang pag-iibigan na hindi nagmamadali, tahimik at matatag. Bumukas ang kurtina. Lumabas si Maribel sa entablado. Ang palakpakan ay dumagundong. Clap, clap, clap. Sa gitna ng dagat ng mga mukha, nakita ni Maribel ang respeto. Ikinuwento niya ang kanyang journey. Hindi niya itinago ang kanyang nakaraan sa estero. Ipinagmalaki niya ito. Ang basura, simula ni Maribel sa mikropono, ay may halaga lang kung marunong kang tumingin. Ganoon din sa tao. Huwag niyong itatapon ang mga taong akala niyo ay walang silbi. Dahil baka sila pa ang maging ginto na bubuhay sa ekonomiya natin. Habang nagsasalita si Maribel, sa labas ng hotel, sa may madilim na sulok ng parking lot, may isang lalaking nakatayo. Si Rafael. Suot niya ang isang lumang polo na medyo kupas na ang kulay. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Wala na ang kislap ng dating direktor. Matapos ang iskandalo ni Vanessa at ang pag-amin niya sa publiko, nawala ang lahat sa kanya. Ang trabaho, ang reputasyon, ang yaman. Ngayon, namamasukan siya bilang ahente ng lupa. Pero hirap siyang makabenta. Pinapanood niya si Maribel sa malaking LED screen na nakakabit sa labas ng hotel. Ang ganda niya. Mas maganda pa kaysa noong mga bata sila. Ito ang babaeng binaliwala niya. Ito ang babaeng ipinagpalit niya sa huwad na kinang ni Vanessa. Tumulo ang luha ni Rafael. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sabihing, ako ang tatay ng anak niya. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Siya na ngayon ang basura sa kwento ni Maribel. Tinalikuran ni Rafael ang screen at naglakad palayo sa dilim. Kasabay ng kanyang pagsisisi na dadalhin niya hanggang sa huling hininga. Sa loob ng ballroom biglang nagbago ang ilaw. At ngayon, anunsyo ng host, ang ating special guest na lumipad pa galing sa Tokyo, Japan, ang Chief Engineer ng Sora Robotics at ang pride ng ating bansa, Engineer Kaloy Reyes. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Kaloy. 20 taong gulang na siya. Matangkad, makisig, at nakatoksedo. Wala na ang bakas ng sakitin at payat na bata. Ang kanyang mukha ay gwapo at puno ng kumpiyansa, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagkumbaba. Nagpalakpakan ang lahat. May mga dalagang napapahiyaw sa kilig, pero ang mga mata ni Kaloy ay nakatuon lang sa iisang tao sa stage. Umakyat siya sa entablado. Hindi siya pumunta sa podium para magsalita. Dumiretso siya kay Maribel. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kamera at live broadcast, lumuhod si Kaloy sa harap ng kanyang ina. Kinuha niya ang kamay ni Maribel at idinikit ito sa kanyang noo. Pagmamano, isang tradisyon ng paggalang, isang simpleng kilos na nagsasabing, kahit gaano ako kataas lumipad, ikaw pa rin ang ugat ko. Napaluha si Maribel. Hinawakan niya ang mukha ng binata at pinatayo ito. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ma! Bulong ni Kaloy sa mic, rinig ng lahat. Ang award na ito, ang diploma ko, ang kumpanya ko, lahat ng ito ay scrap metal lang kung wala ka. Ikaw ang tunay na engineer ng buhay ko. Inayos mo ako nung sira-sira ako. Ang buong ballroom ay tumayo. Standing ovation. Maraming nagpupunas ng luha. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Maribel ang kanyang teorya. Ang ginto ay hindi namimili ng lugar kung saan ito sisibol. Minsan, ang pinakamakinang na ginto ay nanggagaling sa pinakamalalim na putikan. Ang hangin sa Zambales ay sariwa, amoy dagat at asin. Pero hindi na ito amoy basura. Nakaupo si Maribel
sa veranda ng kanyang rest house na nakaharap sa karagatan. Ito ang lupang kinatatayuan ng dati nilang barong-barong. Binili niya ang buong lupain, pinaalis ang tambakan, at nagtayo ng isang community center at paaralan para sa mga batang lansangan. Ang dating impyerno, ngayon ay paraiso na. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lito, Attorney Cruz, nagbabasa ng dyaryo. Payapa, walang kailangang sabihin. Ang presensya ng isa't isa ay sapat na. Si Vanessa, balita niya ay nasa correctional pa rin, tumatanda ng mag-isa, walang dumadalaw. Si Rafael, balita niya ay bumalik sa probinsya, namumuhay ng tahimik at malungkot. Nalunod na sila sa alon ng karma. Hindi na sila iniisip ni Maribel. Napatawad na niya sila. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve ni Maribel ang kapayapaan. Ang galit ay parang lason na iniinom mo habang umaasang mamatay ang kaaway mo. Itinapon na niya ang lason na yon. Tumingin si Maribel sa dalampasigan. Nakita niya si Kaloy. Nakatupi ang pantalon hanggang tuhod. Nagtuturo sa mga batang squatter kung paano magpalipad ng drone. Ang tawa ng kanyang anak ay musika sa kanyang pandinig. Napangiti si Maribel. Humigop siya ng kape at ipinikit ang kanyang mga mata. Dinadama ang yakap ng hangin. Dati, tinatanong niya sa Diyos, "Bakit ako?" Ngayon, ang sinasabi na lang niya ay, "Salamat." Dahil kung hindi siya itinapon sa putikan, hindi siya matututong kuminang. Kung hindi siya nadurog, hindi siya mabubuo ng ganito katibay. Ang kwento nila ay tapos na. Pero ang pagmamahal ng isang ina ay walang katapusan. Ito ang tunay na yaman. Ito ang tunay na tahanan. At sa wakas, nakauwi na sila.